Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pananampalataya na dapat ay nagbibigay ng liwanag at kapayapaan ay minsan pala humihingi ng pinakamabigat at pinakamadilim na presyo? Kailangan ba talagang bilhin ang basbas ng mga Diyos sa pamamagitan ng dugo? At ang daan patungo sa kaligtasan ay dadaan sa hindi maisip na paghihirap? Magandang araw po. Ngayon, hahawiin natin ang kurtina ng misteryo. Pag-uusapan natin ang 5 pinakanakakagulat, pinakanakakatakot, at pinakanakakakilabot na ritual sa kasaysayan ng pananampalataya ng tao. Hindi ito simpleng horror stories lang. Ito ay isang paglalakbay sa kaibuturan ng sikolohiya ng tao na magpapabago sa inyong pananaw sa mundo at sa kung ano ang kayang gawin ng tao sa ngalan ng kanyang paniniwala. Ilan sa mga kasanayang ito ay tila hindi na makatao. Ngunit baka makita ninyo ang isang nakakatakot na luhika sa likod nito. Halika, sabay-sabay nating siya sa atin. Bago natin himayin ang mga ritual na ito, may isang mahalagang punto tayong dapat tandaan. Tinitingnan natin ang mga pangyayaring ito mula sa modernong pananaw ng ika-21 siglo, dala ang ating moralidad at humanismo. Ngunit, para sa mga tao noon, napakadelikado ng mundo. Puno ito ng makapangyarihan at hindi nila maintindihang puwersa. Sila, ang mga Diyos, ang kumukontrol sa lahat, sa pag-aani, sa panahon, sa mga sakit, at sa mismong buhay. Kaya kailangan nilang makipagkasundo sa mga Diyos na ito. Ang ritual, ang pangunahing paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga mataas na kapangyarihan. Hindi lang ito basta simbolikong kilos, kundi isang mahalagang mekanismo na, ayon sa kanilang paniniwala, nagpapanatili ng kaayusan sa universo. Ang pag-alay o sakripisyo ay ang kanilang kabayaran para sa katatagan, para mabuhay ang kanilang tribo, at para sumikat ang araw kinabukasan. Ang pag-unawa sa kontekstong ito ay hindi nagbibigay katwiran sa karahasan o kalupitan, ngunit nagbibigay linaw ito. Makikita natin sa mga nakapangingilabot na gawaing ito ang hindi simpleng kawalang saysay o barbarismo, kundi ang desperadong pagtatangka ng tao na makahanap ng kahulugan at kontrol sa isang magulo at mapanganib na mundo. Siguro, simulan na natin ito sa pinakakilala at pinakamalaking ritual, ang pag-aalay ng tao ng mga Aztec. Isipin ninyo ang maringal na lungsod ng Tenochtitlan na nakatayo sa gitna ng lawa. Sa sentro nito, matatagpuan ang naglalakihang mga piramide at mga templo na kulay matingkad na pula. Para sa mga Aztec, ang sansinukob ay larangan ng walang hanggang digmaan. Ang kanilang pangunahing Diyos, si Huitzilopochtli, ang Diyos ng araw at digmaan, ay lumalaban sa puwersa ng dilim gabi-gabi upang makabalik at sumikat muli sa umaga. Ngunit kailangan niya ng lakas para sa labanang ito, ang pinakamakapangyarihang enerhiya sa universo, ang dugo at puso ng tao. Kung wala ang sagradong tubig na ito o ang tinatawag nilang Chalchihuatl, hindi sisikat ang araw at lulubog ang mundo sa kadiliman. Kaya naman, ang pag-aalay ng tao ay hindi itinuring na kalupitan, kundi isang banal na tungkulin. Ito ay isang pangangailangang kosmiko para iligtas ang buong mundo. Ito ay parang isang makina na nagpapanatili ng buhay, na umaandar gamit ang panggatong na tao. At ang makinang ito ay nangangailangan ng supply na umaabot sa napakalaking antas o industrial scale. Paano nga ba ito isinasagawa? Kadalasan, ang mga biktima ay bihag na mandirigma mula sa kalabang tribo. Para sa isang mandirigma, ang mapunta sa altar ay itinuturing na marangal na kamatayan. Mas mainam kaysa mamatay dahil sa sakit. Minsan, ang mga Aztec mismo ang isinasakripisyo, kabilang ang mga bata at babaeng pinipili para sa partikular na ritual bilang parangal sa iba pang Diyos.
Ilarawan sa isip ang prosesyon. Ang biktima na kadalasang dinadaan sa gamot, pampamanhid o pampahilo ay inaakyat sa tuktok ng Grand Piramide, ang Templo Mayor. Apat na pari ang kasama niya. Sila ay may pintura sa katawan at nakasuot ng pang-ritual na damit. Sa ibaba, sa plaza, nagtipon ang napakaraming tao. Nakatingala ang mga tao, dinig na dinig ang tugtog ng tambol at ang pag-awit ng mga himno. Bawat sulok ay nababalot ng halo-halong takot, paggalang at relihiyosong pagkasabik. Inihiga ang bihag sa isang natatanging batong sakripisyo. Inaarangkada ang kaniyang likod para lubos na nakausli ang kaniyang dibdib. Dalawang pari ang humahawak sa kaniyang kamay at dalawa rin sa kaniyang paa. Ang tanging nakikita niya sa itaas ay ang walang hanggang langit at ang mukha ng pinunong pari. Narito na ang pinakatuktok ng ritual. Ang kataas-taasang pari, taglay ang matalim na kutsilyong obsidian, ay mabilis at tumpak na binuksan ang dibdib ng biktima. Isinusubo niya ang kamay sa sugat, hinahanap ang puso na umaalpas pa. Binunot ito at itinaas ng mataas sa kanyang ulo, ipinakikita sa araw. Sa sandaling iyon, ayon sa paniniwala ng mga Aztec, na ililipat ang banal na enerhiya sa mismong araw. Ang puso, na tinatawag nilang mahalagang bunga ng agila, ay inilalagay sa isang espesyal na sisidlang bato, habang ang bangkay ay inihuhulog sa matatarik na baitang ng piramide. Sa paanan, naghihintay na ang iba pang mga pari. Ayon sa mga nakasaksi, ang mga baitang ng templo ay palaging nababalutan ng dugo. Hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin ng mga historiador ang lawak ng kaugaliang ito. May mga ulat na nagsasabing umabot sa 10,000 biktima ang inialay sa isang ritual lang, tulad ng pagbabasbas ng templo. Kahit palabis ang mga bilang na ito, pinapatunayan ng mga natuklasan sa arkeolohiya na ang gawain ay laganap at sistematiko. Ito ay isang tunay na conveyor belt ng kamatayan, ginagawa para sa kapakanan ng buhay. Ano nga ba ang sumunod na nangyari? Ang kinahinatnan ng bangkay ay nakadepende sa katayuan ng biktima at sa partikular na ritual na isasagawa. Sa ilang pagkakataon, isinasagawa ang ritualistikong kanibalismo. Ang ilang bahagi ng katawan ay inihahanda at kinakain ng mga nasa matataas na posisyon sa lipunan. Hindi ito simpleng paghahanap ng pagkain. Pinaniniwalaang sa pamamagitan nito, nakukuha ng mga mandirigma ang lakas at tapang ng kaaway na napatay, ngunit hindi iyan ang pangunahing layunin. Ang malawakang pag-aalay ng buhay ay nagtataglay din ng napakahalagang tungkuling pampulitika. Nagsilbi itong malaking demonstrasyon ng kapangyarihan ng Imperyong Aztec. Ang mga sugo mula sa nasakop at kalabang lupain ay iniimbitahan sa mga seremonyang ito upang masaksihan nila mismo ang magiging kapalaran ng sino mang magtatangkang hamunin ang kapangyarihan ng Tenochtitlan. Ito ay isang napakalakas na instrumento ng psikolohikal na pananakot at pamamahala ng Estado na binalutan ng panlabas na anyo ng isang banal na obligasyong panrelihiyon. Sa ganitong paraan, ang relihiyon, politika at digmaan ay nagkabuhol-buhol sa isang madugo at kakilakilabot na ugnayan. Lumipat naman tayo ngayon mula sa Mesoamerica at dumiretso sa India. Pag-uusapan natin ang isang ritual na nakakakilabot, hindi dahil sa tindi ng pisikal na sakit, kundi dahil sa lalim ng psikolohikal na kahulugan nito. Ito ang ritual ng sati o ang pagpapakamatay ng byuda sa pamamagitan ng pagsunog sa sarili. Ayon sa sinaunang tradisyong Hindu, kapag namatay ang asawang lalaki, ang tapat na may bahay ay kailangang umakyat sa vampire o pambabaunan nito at magpasunog ng buhay kasama ng bangkay ng asawa. Ang mismong salitang sati ay nangangahulugang banal o tapat na asawa. Naniniwala sila
na ang gawaing ito ay hindi lang nagpapatunay sa kanyang suktulang katapatan at kadalisayan. Ito rin daw ang maglilinis ng kasalanan, hindi lang niya, kundi pati na rin ng buong pamilya ng yumao niyang asawa para makamit nila ang paraiso o walang hanggang kaligayahan sa loob ng libu-libong taon. Ang babaeng nagsagawa ng sati ay itinuturing halos parang isang diyosa. Sinasamba siya bilang isang santa at kadalasan sa lugar kung saan siya sinunog, nagtatayo sila ng mga memoryal na bato o maliliit na templo. Pakinggan, parang ito na ang pinakamataas na uri ng pag-ibig at sakripisyo, hindi ba? Pero sa likod ng panlabas na kabanalan na ito, may nagtatago palang mas matinding kadiliman. Una sa lahat, malaki ang pagdududa sa pagiging kusang loob ng kilos na ito. Sa tradisyonal na lipunang Indian, nawawala ang lahat ng katayuan sa lipunan ng isang byuda. Kailangan niyang magdamit ng itim, magpakalbo, kumain ng simpleng pagkain at mamuhay ng nag-iisa. Itinuturing siyang malas at nagiging mabigat na pasanin sa ekonomiya ng pamilya. Dahil dito, ang kusang loob daw na pagpili na mamatay sa funeral pyre ay kadalasang bunga ng matinding panggigipit mula sa lipunan. Ang mga kamag-anak na gustong kumawala sa pasanin at makakuha ng karangalan ay maaaring manghikayat, magpahiya at puwersahin pa nga ang babae na gawin ito. Isipin mo ang lungkot ng isang batang babae na kabaong pa lang ang asawa, pero dinudurog siya ng panggigipit at sinasabihan na ang tanging marangal na daan niya ay ang masakit na kamatayan sa apoy. Ito ay isang pagpili na hindi naman talaga pagpili. Sa araw ng ritual, isinusuot sa byuda ang pinakamagara niyang damit, madalas ang damit pangkasal. Lilibutin niya ang siga habang ipinamamahagi ang kaniyang mga alahas at binabasbasan ang mga naroroon. Ang pulutong ay umaawit ng mga himno. Ipinagbubunyi ang kaniyang kabutihan. Kadalasan, binibigyan siya ng opyo o iba pang gamot para hindi na siya magbago ng isip o maramdaman ang matinding sakit. Pagkatapos, uupo na siya sa mga pinagsalansan na kahoy. Hahawakan ang ulo ng yumaong asawa sa kanyang hita at maghihintay. Sisindihan ang siga na kadalasan ay ginagawa ng panganay na anak ng namatay. Lalakas ang tugtog ng mga musikero at sisigaw ang pulutong upang hindi marinig ang posibleng iyak o sigaw ng kawawang babae. Maraming ulat na nagpapakita na sa huling sandali, sinubukan ng mga babaeng tumakas mula sa apoy, ngunit pilit silang itinutulak pabalik gamit ang mga kawayan. Hindi lamang ito basta kamatayan. Isa itong pampublikong pagtatanghal, isang malupit na panoorin na nilayon upang patunayan ang hindi matitinag na pundasyon ng patriarkal na sistema sa lipunan. Ang nakapagtataka ay hindi kailanman naging malawakan o sapilitan ang ritual ng sati sa Hinduismo. Maraming sagradong kasulatan ang hindi pumabor dito. Sa halip ay iminungkahi na mamuhay na lang ng payak at asetiko ang mga byuda. Mas naging karaniwan ang kaugaliang ito sa matataas na kasta, partikular na sa mga Rajput, isang kasta ng mandirigma, kung saan itinuturing na mas mahalaga pa sa buhay ang karangalan. Nang dumating ang mga Briton na mananakop noong ika-19 na siglo, nagkaroon ng matinding kampanya laban sa kaugaliang ito. Formal itong ipinagbawal noong 1829. Bagamat mayroon pa ring mga sumusulpot na kaso kahit noong ika-20 siglo. Ang sati ay isang nakakakilabot na halimbawa kung paanong ang isang doktrinang panrelihiyon ay nagagamit para bigyang katwiran ang matinding panlipunang kontrol at pang-aapi sa mga kababaihan. Ito ay kwento kung paano nagiging hatol na kamatayan ang konsepto ng kabutihan o kabanalan. Ang susunod nating destinasyon ay ang baybayin ng dagat Mediteraneo.
ang makapangyarihang lungsod-estado ng Carthage. Sila ay kilala bilang mahuhusay na mandaragat at mangangalakal, at sila rin ang pangunahing katunggali ng Roma. At mula mismo sa mga tala ng mga Romano, nagmula ang ilan sa pinakanakakapangilabot na kwento tungkol sa kanilang relihiyon. Sa sentro ng panteon ng Carthage ay may dalawang diyos, ang inang diyosa na si Tanit at ang nakakatakot na si Baal Hamon. Ayon sa mga mananalaysay ng Roma, ang pinakamabisa raw na paraan para mapalugdan ang mga diyos na ito ay ang ihandog sa kanila ang pinakamahalaga sa iyo, ang sarili mong anak. Kadalasan, ang panganay. Ang gawaing ito ay tinawag na molk. Isinasagawa ito kapag nalalagay sa matinding panganib ang lungsod, sa panahon ng matinding tagtuyot, epidemya, o kapag may banta ng pagsalakay ng kaaway. Pinaniniwalaan na sa paghahandog ng kanilang panganay sa mga Diyos, ang isang marangal na pamilya sa Carthage ay hindi lamang nakakatulong na iligtas ang lungsod, kundi sinisigurado rin nila ang kasaganaan at kalusugan ng kanilang magiging mga anak. Nagpatunay ang mga paghuhukay ng mga arkeologo na mayroon talagang mga natatanging sagradong lugar na tinatawag na topets. Ang pinakatanyag sa mga ito ay matatagpuan sa Carthage. Hindi lang ito simpleng libingan. Ito ay koleksyon ng napakaraming urn na naglalaman ng mga sinunog na labi ng libu-libong sanggol at maliliit na bata, pati na rin ng mga hayop. Karaniwan ay mga kordero. Karamihan sa mga batang ito ay mula sa mga bagong silang hanggang ilang buwan pa lang ang edad. Sa tabi ng mga urn ay may mga stela, mga batong lapida na may nakasulat. Ang mga nakasulat dito ay mga pasasalamat sa kanilang mga Diyos. Halimbawa, para kay Diyos sa Tanit at kay Panginoong Baalhamon, bilang katuparan ng aming panata. Hindi ito katulad ng ordinaryong puntod, para itong patunay ng isang natapos na kasunduan. Isang kasunduan kung saan ang kapalit ay buhay ng isang bata. Isipin ang tindi ng desperasyon ng mga magulang na naniwala na tanging ang kakilakilabot na sakripisyong ito ang makapagliligtas sa kanila mula sa matinding gutom o sa tabak ng kaaway. Ano kaya ang pakiramdam na sa sarili nilang mga kamay, iniabot nila ang kanilang sanggol sa mga saserdote? Inilarawan ng Romanong historiador na si Diodorus Siculus ang ritual na ito ng may nakakakilabot na detalye. Sa gitna ng Tophet, lugar ng sakripisyo, nakatayo ang isang dambuhalang estatwa ni Baalhamon. Gawa ito sa tanso at nakalahad ang mga kamay na bahagyang nakatungo pababa. Ang mga kamay ng estatwa ay sobrang init, nag-aapoy sa pula. Ibinibigay ng mga magulang ang kanilang anak sa saserdote o pari na inilalagay naman ang bata sa palad ng idolo. Ang sanggol ay dumudulas pababa at nahuhulog mismo sa nagliliyab na horno na nasa loob ng estatwa. Upang hindi marinig ang sigaw ng bata at ang iyak ng ina, may malakas na musikang tumutugtog, mga plauta at tambol. Napakakasuklam-suklam ng eksenang ito. Kaya sa loob ng maraming taon, pinagtalunan ng mga iskolar kung isa lamang ba itong propaganda ng mga kalaban. Galit na galit ang mga Romano sa mga Karthaginian. Interesado silang siraan ang mga ito o gawing demonyo upang bigyang katwiran ang tuluyang pagwasak ng kanilang lungsod. Posibleng pinalaki nila ang pangyayari o binago ang mga detalye para palabasin na ang kanilang mga kaaway ay parang mga halimaw. Ano nga ba talaga ito? Isang nakakapangilabot na katotohanan o isa lang itong black propaganda noong unang panahon? Sa ngayon, halos lahat ng historiador ay naniniwalang naganap talaga ang pag-aalay ng bata sa Carthage, bagamat hindi siguro ganoon kalawak ang sakop nito tulad ng inilarawan ng mga Romano. Masyadong matibay ang mga ebidensya mula sa arkeolohiya, ang mga toppets
ay hindi lang simpleng libingan ng mga bata. Ipinakita ng pagsusuri sa mga labi na maraming bata ang malulusog ng namatay. Malamang na hindi ito regular na ritual, kundi isang sukdulang hakbang na ginagawa lang nila sa pinakamalubhang panahon ng kanilang buhay. Posibleng ginamit lang ng mga Romano ang nakakagulat na gawaing ito at ipinakita itong tila pang araw-araw na nilang ginagawa. Ngunit kahit pabihira itong nangyayari, ang mismong ideya na ang isang lipunan ay sistematikong kayang ialay ang sarili nilang mga anak para sa ngalan ng kanilang mga Diyos ay nananatiling isa sa pinakamadilim at pinakabalisa na bahagi sa kasaysayan ng relihiyon. Kailanman, ang susunod na ritual sa ating listahan ay maaaring hindi matindi o malupit, kundi kakaiba o di kaya'y nakakapangilabot, lalo na kung ikukumpara sa ating kultura ng pagpapahinga sa mga patay. Dadalin tayo nito sa mga bundok ng Tibet na nababalutan ng yelo upang alamin ang tungkol sa ritual na tinatawag na Jator o mas kilala bilang Sky Burial, paglilibing sa langit. Ang pundasyon ng ritual na ito ay nakaugat sa pilosopiya ng Budismo. Ayon dito, ang katawan, pagkatapos mamatay, ay isa na lamang walang lamang sisidlan, isang lalagyan na iniwan na ng kaluluwa o kamalayan. Wala ng kabuluhan na ingatan pa ito, iembalsa mo o itayuan ng mamahaling libingan. Ito raw ay pagkakapit lamang sa material na mundo, isang bagay na itinuturo ng Budismo na dapat nating talikuran. Sa halip, ang katawan ay maaari pang magbigay ng huling silbi, ang maging pagkain para sa mga nabubuhay na nilalang. Ang gawaing ito ay itinuturing na pinakamataas na pagpapakita ng kabutihang loob at habag, ang huling handog sa ikot ng muling pagsilang. Dagdag pa rito, sa matataas na lugar ng Tibet kung saan ang lupa ay puro bato at nagyayelo at limitado ang mapagkukunan ng kahoy, ang paglilibing o pagsunog sa bangkay ay lubhang napakahirap gawin. Ang prosesong ito ay nagsisimula pagkatapos pumanaw ang isang tao. Ang labi ay pinababayaang nasa loob ng bahay sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Sa panahong ito, nagbabasa ang mga lama ng dasal para tulungan ang kamalayan ng yumao na tuluyang humiwalay at makahanap ng landas patungo sa susunod na pagkabuhay. Pagkatapos, sa bukang liwayway ng itinakdang araw, dinadala ang katawan sa isang espesyal na plataporma na matatagpuan sa mataas na bahagi ng kabundukan. Doon, may naghihintay na sa kanya. Hindi tao, kundi mga ibon. Karamihan, mga griffon, vulture. Ang mga ibong ito ay sagrado at tinatawag silang dakini o mga mananayaw ng langit. Sinasabing sila ang nagdadala sa kaluluwa ng namatay patungo sa kalangitan. Sa plataporma, mayroong isang espesyal na tao na nagtatrabaho, ang rogyapa o mas kilala bilang tagahiwa ng katawan. Bagaman hindi ito ang pinakapinararangalang trabaho, napakahalaga nito at itinuturing na ritualistikong malinis. Ang kanyang tungkulin ay ihanda ang labi para sa kainan ng mga buwitre. Gumagawa siya ng mga hiwa sa katawan at kung minsan tuluyan niyang pinaghihiwalay ang laman mula sa buto upang mas madali itong kainin ng mga ibon. Hindi ito panoorin ng mga duwag o ng mga mahihina ang sikmura. Ang rogi pa ay nagtatrabaho ng mabilis at sistematiko. Ang mga buwitre na sanay na sa ritual na ito ay naghihintay ng matiyaga sa malapit. Sa sandaling umalis ang tao, isang malaking kawan ng mga ibon ang biglang darating at sa loob lamang ng ilang minuto, halos wala nang matitira sa katawan. Ito ay isang napakabisa at epektibong paraan ng paglilinis. Matapos maghapunan ng mga buwitre, titipunin naman ng Rojipa ang mga natitirang buto. Maingat niya itong dinudurog at ginagawang pulbos. Hahaluin niya ito sa harina ng barley na tinatawag na tsampa
at muling ipapakain sa mga ibon. Ang perpekto raw ay walang matitira ni katiting sa katawan ng tao. Sinasagisag nito ang ganap na pagkawala mula sa material na mundo, ang tuluyan ng pagputol ng ugnayan sa buhay sa lupa. Kung kinain ng mga buwitre ang buong katawan ng walang naiwan, itinuturing itong napakabuting palatandaan dahil nangangahulugan iyon na walang kasalanan ang namatay. Ngunit kung tumanggi silang kainin ng bangkay, masamang palatandaan naman iyon para sa mga kanluranin na sanay sa ideya ng kapayapaan. Para sa yumao, ang ganitong paraan ng pagtrato sa katawan ay tila nakakagulat at kawalang galang. Tinitingnan natin ito bilang paghihiwa-hiwalay at pagwasak. Ngunit para sa mga Tibetan Buddhist, ito ay isang gawaing malalim na espiritual at makabuluhan. Ito ay pinaghalong pragmatismo na idinidikta ng malupit na kalikasan at isang pilosopiyang isinasabuhay. Ang ritual ng sky burial ay isang matingkad na halimbawa kung gaano katindi ang pagkakaiba-iba ng kultura at paniniwala pagdating sa kamatayan, sa katawan at sa kaluluwa. Ang itinuturing na kalapastangan ng iba ay siyang pinakamataas na gawa ng kabanalan para sa iba pa. Nakatatakot ito, hindi dahil sa masama nitong layunin na sa katunayan ay mabuti, kundi dahil sa biswal na anyo nito. Hinahamon nito ang mismong pundasyon ng ating pangunawa sa kamatayan. At ang panghuli, ang ikalimang ritual na ating pag-uusapan ay naiiba sa lahat ng nauna. Dito, hindi ibang tao o bangkay ang nagiging biktima. Ang nagiging biktima ay ang mismong mananampalataya. Tatalakayin natin ang tungkol sa pagpaparusa sa sarili or flagellation, mga gawain ng sadyang pagpapahirap sa sarili alang-alang sa pananampalataya. Sa pananaw ng psikolohiya, napakatanda na ng ideya ng pagbabayad sala sa mga kasalanan sa pamamagitan ng pisikal na pagdurusa. Makikita ito sa maraming kultura at relihiyon. Simple lang ang lohika. Kung makasalanan ang katawan, kailangan itong parusahan, pasunurin at linisin sa pamamagitan ng sakit. Ang pagdurusa ay naglalapit sa tao sa kabanalan, nagpapahintulot na danasin ang paghihirap ng mga santo at martir at nagpapatunay sa katapatan ng pagsisisi. Ito ay isang pagtatangka na kontrolin ang sariling spiritual na kapalaran sa pamamagitan ng pinakamadaling bagay, ang sariling katawan. Ngunit may mga pagkakataon na ang gawaing ito ay nagiging tunay na kakilakilabot at kumakalat sa napakalaking bilang ng tao. Ang pinakakapansin-pansing halimbawa sa kasaysayan ng Europa ay ang kilusan ng mga flagellant noong gitnang panahon, lalo na sa panahon ng matinding epidemya ng Black Death noong ika-14 na siglo. Isipin ninyo ang Europa na binalot ng matinding takot at pagkataranta. Sinalanta ng salot ang mga lungsod, libo-libo ang namatay, at wala ni isa man ang nakakaalam kung bakit. Marami ang naniwala na ito ay parusa ng Diyos dahil sa kasalanan ng sangkatauhan. At doon na lumitaw ang mga flagellant, mga prosesyon ng mga taong halos hubad, naglalakad mula sa isang bayan patungo sa isa pa. Sila ay umaawit ng mga salmo ng pagsisisi at sa harap ng lahat, walang awa nilang hinahagupit ang kanilang mga likuran gamit ang espesyal na latigo na may matutulis na bakal sa dulo. Ang kanilang mga likod ay nagiging duguan at puno ng sugat. Ginagawa nila ito ng 2 beses sa isang araw sa loob ng 33 at kalahating araw bilang pag-alala sa bilang ng tao ng buhay ni Kristo. Sa simula, tinulerang simbahan ang kanilang kilusan, ngunit di nagtagal, ito ay nawala na sa kontrol. Nagsimulang umatake ang mga flagellant sa mga pari. Iginigiit na ang kanilang dugo ay mas banal pa kaysa sa tubig bautismo. Kaya naman, idineklara silang mga erehe
at nagsimula na ang pag-uusig sa kanila. Pero ang kaugaliang ito ay hindi natapos noong Middle Ages. Sa katunayan, sa ilang bahagi ng mundo, buhay pa rin ito hanggang ngayon. Ang pinakakilalang halimbawa nito ay ang mga ritual tuwing Ashura ng ilang Shia Muslim. Ang Ashura ay isang araw ng matinding pagdadalamhati para kay Imam Hussein, ang apo ni Propeta Muhammad, na pinatay noong Battle of Karbala noong taong 680 bilang tanda ng kalungkutan at pakikiisa sa kanyang pagdurusa. Lumalabas sa mga kalsada at sumasali sa mga prosesyon ang ilang mananampalataya. Bahagi ng mga ritual na ito ang paghagupit sa sarili o na self-flagellation. Hinahagupit ng mga lalaki ang kanilang mga likod gamit ang mga kadena at kung minsan, sinasaktan pa nila ang kanilang ulo ng balaraw o tabak hanggang sa ito ay dumugo. Para sa mga kalahok, hindi ito pagpapahirap sa sarili, kundi isang pagpapakita ng matinding pag-ibig at debosyon, isang paraan upang makiramay sa sakit ng kanilang imam. Gayunpaman, dapat tandaan na maraming pinunong espiritual ng Shia ang hindi sumasang-ayon sa ganitong madugong gawain. Sa halip, hinihimok nilang ipahayag ang kalungkutan sa pamamagitan na lamang ng pagdodonate ng dugo. Mula sa mga prosesyon ng Kristiyano noong gitnang panahon, sa mga ritual ng Shiite, hanggang sa mga gawi ng mga asetiko sa India, at maging sa mga seremonya dito mismo sa Pilipinas, kung saan may nagpapapako sa krus tuwing Biyernes Santo. Ang ideya ng paglilinis sa pamamagitan ng sakit ay tila isang iisang hibla na humahabi sa kasaysayan ng lahat ng relihiyon. Nakakakilabot ang ritual na ito dahil ipinapakita nito kung gaano kalalim ang puwersa ng pananampalataya at ng pakiramdam ng pagkakasala. Ito ay isang kusang loob na pagpapasailalim sa bagay na maituturing nating torture sa ordinaryong buhay. Ito ay patunay na para sa ilang individual, ang sakit ng kaluluwa ay napakatindi at hindi na makayanan, kaya handa silang patahimikin ito sa pamamagitan ng pisikal na sakit. Ito ang manipis at delikadong linya sa pagitan ng sukdulang debosyon at pagwasak sa sarili, isang usapin na hanggang ngayon ay nagdudulot pa rin ng mainit na debate at patuloy na ikinagugulat ng marami. Kaya naman, nasuri na natin ang 5 ritual na magkakaiba man, pero pare-parehong nakakakilabot. Ang mga pagpapakain ng Aztec sa kanilang Diyos para mapanatili ang balanse ng mundo. Ang sati bilang kasangkapan ng kontrol sa lipunan na binalutan ng kunwari pinakadakilang kabutihan. Ang pag-aalay ng bata sa Carthage bilang desperadong bayad para makaligtas. Ang sky burial bilang praktikal at pilosopikal na pananaw sa kamatayan. At ang self-flagellation bilang pagtatangkang tubusin ang kasalanan sa pamamagitan ng sariling laman. Ano ngayon ang nag-uugnay sa lahat ng istoryang ito? Ipinapakita nila sa atin na halos walang imposibleng gawin para sa kamalayan ng tao, lalo na kung sinusuportahan ito ng lubos na pananampalataya. Pero ito ang pinakamahalaga at siguro ang pinakanakakapangilabot na aral. Ang mga taong gumawa ng mga ritual na ito ay hindi nag-iisip na sila ay mga halimaw. Naniniwala silang tama ang ginagawa nila, na inililigtas nila ang kanilang bayan, ang kanilang pamilya, at ang kanilang kaluluwa. Kumikilos sila batay sa sarili nilang lohika, sa kanilang sariling pananaw sa mundo. At ang pag-unawang ito na ang pinakakakilakilabot na bagay ay pwedeng gawin dahil sa itinuturing nilang pinakamabuting intensyon, iyan ang talagang nagpapalamig sa ating dugo. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nakapagpaisip sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell. At ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa mga ritual na ito ang sa tingin nyo ang pinaka nakakatakot
At bakit? O baka naman may alam pa kayong ibang nakakakilabot na gawi? Ibahagi ang inyong iniisip sa comment section. Talagang makaka-interest basahin ang mga iyan